Pinagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta po ba yung mga nakaraan nating araw na pag-aaral? Yung mga sinishare ko sa inyo, naaalala niyo po ba ito? Or naiintindihan niyo po ba? Sana nakakatulong to sa inyo para magkaroon kayo ng tawag to sa puso, para magkaroon kayo ng interest na magbasa ng Bible para lahat alam ninyo. Para maunawaan ninyo kung ano yung aral ng Panginoon sa atin. Para maintindihan nyo kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Ngayong araw na to, ang isi-share ko sa inyo yung chapter 19, yun yung kasamaan ng Sodoma. Talagang nakaplano na ang Panginoon, nagibain ito, sirain ang Sodoma dahil sobrang sama ng mga tao dito. Napakasama ng mga tao dito sa Sodoma at Gomorrah. Nung gabi na yon, pumunta ang dalawang angel sa Sodom. Nakipagkita yung kay Lot sa plaza. Kung gabi na ang ginawa ni Lot, niyaya sila na magtungo sa tahanan nila, sa bahay nila. So, doon sila pinatulog ng buong magdamag. Kaya lang, dahil nga sobrang sama ng mga tao dito, nung malaman ng mga kapitbahay, ng mga lalaki, na mayroong bisita si Lot na dalawang lalaki, hinahanap nila to. Dahil nung araw, ang lalaki sa lalaki, gusto nila yun makipag-sex. Pero hindi pa niyagan ng Diyos. Alam niyo ginawa? Binulag sila ng Panginoon. Kaya hindi nila nagawa yung gusto nila. At sinabihan ng Diyos si Lot na umalis na silang lahat isama ang pamilya niya. Nung gabi ring iyon. Kaya kinabukasan, talagang sinama niya lahat ng mga gusto niya isama at maliligtas to na may mabuting puso. Pinaalis na talaga ni Lord. Para nung araw na yon, talagang may mga anghel na sinugo ang Panginoon para gibain na sunugin ang buong Sodoma. Yan yung chapter 19. Na isama ni Lot ang kanyang dalawang anak na babae, ang kanyang pamilya. At sila ay namalagi sa isang lugar doon sa bundok. Sa isang bundok doon sila nagstay. So, ano ba yung aral dito sa Genesis chapter 19? God's mercy gives warning before judgment. Bago naman nila gunawin ng Panginoon ang Gomorrah, talagang sinabihan sila, winarningan sila. Sinabihan sila nagugrawin. Sabi nga ni Abraham, halimbawa, Lord, na may 50 tao na mabubuti ang puso, hindi nyo nagigibain. Sabi ng Diyos, hindi. Paano kung maging to ay 30? Sabi ng Panginoon, okay, hindi ko gigibain. Paano kung maging 10? Sabi niya, sige, hindi ko pa rin gigibain. So, ganun makipag-usap si Abraham kay Lord. Dahil ginajustify pa rin niya na wag gunawin ang Gomorrah, ang Sodoma. Before destroying the cities, God sent angels to warn Lot. Nagpadala siya talaga ng dalawang lalaking anghel. God gives people opportunities to repent and turn away from sins. Tulad na nangyayari sa atin ngayon sa kapanahunan natin, maraming kasamaan talaga na nangyayari. Pero binibigyan pa rin ng Panginoon na magbago, makapagsisi para bago dumating yung araw ng kanyang paghukom, maraming maligtas. And this is the time na dapat tayong magsisi. Righteous matters even in a corrupt environment. Andun pa rin yung righteousness ni Lord even sa pinakamasamang lugar or corrupt environment. Lot lived among wicked people, yet God still rescued him. Kita nyo? Alam ng Diyos yung taong may mabuting puso, kaya niligtas niya ang pamilya ni Lot. We are called to remain faithful to God even when surrounded by evil. Kahit nasa magulong lugar tayo, maraming masamang tao, ililigtas pa rin tayo ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang laman ng puso natin. Yan ang kagandahan kay Lord. Obedience must be complete. Lot's wife looked back and suffered the consequences. Kasi nung umaalis na,
Lumingon si Lot. Lumingon sa likod. Sabi nga, wag nang titingin lumingon. Kaya, yun. Lot's wife looked back and suffered the consequences. Partial obedience is still disobedience. Kung hindi ka rin na totoong sumusunod sa Panginoon, hindi pa rin yung totoong sumusunod ka, masunurin sa Panginoon. God requires full trust and obedience. At do not cling to the past, meaning looking back showed a heart still attached to a sinful life. Huwag mo nang balikan yung mga nakaraan mong bagay na makasalanan. Hindi na kinakailangan balik-balikan yun. When God delivers us, we must move forward and not return to what He saved from us. Huwag natin balikan yung hindi maganda sa buhay natin. Okay? Ang pinakaano ng chapter 19 is teaches us to take God's warning seriously. Pag binigyan ka ng Diyos ng warning, serious warning meaning matakot ka na, maganda ka na, obey Him fully, separate ourselves from sins, and trust in His mercy. Meaning to say, magsisi na tayo sa mga kasalanan natin. Katulad ngayon, maraming mga propesiya na nagsasabi na magugunaw ang mundo, magigiba ito, may lindol ito, may ganyan, kabi-kabila. Ang mahalaga, mag-repent tayo. We repent to all our sins at bumalik tayo sa Panginoon. Kaya mangyari yun o hindi, kaya magkatotoo yun o hindi, yung mga sinasabi ng mga prophets natin, may propesiya, na mayroong the big one, we are ready. Wala namang mawawala sa atin. Ang mahalaga, ang soul natin kay Lord. Mga kapatid, mayroong langit at mayroong lupa. May impyerno at mayroong heaven. Kaya, ngayon pa lang, we need to repent to our sins. Magsisi tayo. Kausapin natin ang Panginoon. Faithfully, sincerely. Hindi yung partial. Kailangan full heart. Buong puso. Buong isip at kaluluwa. So, sana itong wag mangyari sa atin yung sa Sodoma. May time pa tayo to repent. May time pa tayo para pagsisihan ang lahat ng ating kasalanan at magbalik loob tayo. Magandang gabi po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom sa araw-araw na aming pag-uusap at pag-share nito. At hipuin niyo po ang mga puso ng mga taong nangangailangan makarinig na yung banal na salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.